No, kahapon po natapos po yung District 1 Bible Seminar, kaya salamat po doon sa mga nakibahagi po ng mga kapatid. At doon sa mga, meron pong newcomer na kahapon nakatapos po. Meron, so marami po. So yung sermon po natin ay napakahalaga rin po para sa mga newcomer. Siyempre, para rin sa ating mga matatagal na rin po naligtas dito sa church. So bago po yun, hingi po muna tayo ng panalangin po mula sa Diyos. Gabayan niya tayo para buksan yung puso natin na makuha at matanggap yung salita po ng Diyos. Manalangin po tayo. Amang Diyos na nasa langit na buhay, Panginoon, salamat po muli, Panginoon, sa kaligtasan na ibinigay niyo po sa bawat isa po sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa panibagong buhay po sa araw po na ito. Muli niyong ipinahiram po sa amin upang magamit, Panginoon, para sa mga gawain po ng Panginoon at para suklian po yung panibagong buhay na ito, Panginoon, at lahat ng mga biyaya na ibinibigay niyo. Ay dumadalangin kami, makapamuhay po kami sana, Panginoon, nang naayon po sa inyong kalooban para sa araw na ito. Kaya, Panginoon, maraming salamat ay muli kami nagsama-sama, kasama po yung mga kapatid sa Castilleos Church upang muli po mag-aral po ng inyong banal na salita. Nasa ganon, patuloy po naming maging kalakasan yung salita po na ito, Panginoon, sa pang-araw-araw po namin pamumuhay. Buksan niyo po yung puso ng bawat isa po sa amin, lalo na sa mga nakikinig, na makuha po nila yung salita ng Diyos na gusto niyo pong ipaunawa po sa kanila. May mga kapatid po kami na hindi namin nakakasama po ngayon at ng mga nakaraang gathering po namin, Panginoon, kayo po yung nakakaalam ng kanilang mga kalagayan at ng mga sitwasyon. Kaya dumadalangin po kami na hipuin niyo po yung kanilang mga puso na makabalik po sila dito sa gawain at kasama namin makapag-aral at makinig po ng inyong salita. Ganon din po ay nagbabahagi rin po ng salita ng Diyos si Pastor Park doon sa mga kapatid sa Iba Church. Kaya buksan niyo rin po yung puso ng mga kapatid po doon upang sa pamamagitan ng salita na maibabahagi ni Pastor Park ay makapagpalakas po sa kanila at magamit din para lumago po sila sa kanilang Christian life. Ingatan niyo rin po siya, Panginoon, sa kanyang pag-uwi. Ako rin po na magbabahagi ng inyong banal na salita, Panginoon. Patuloy po akong dumadalangin na gabayan niyo po ako, Panginoon, na maibahagi lang yung salita. Hindi po naaayon sa aking sariling galing, Panginoon, kundi ayon po sa inyong kalooban. Umaasa po kami sa pagkilos po ng banal na Espiritu hanggang sa matapos po. Ito ay amin dalangin sa pangalan ni Jesus, sa amin ay palagi nagmamahal. Amen. Good morning po muli, mga kapatid. Pag-aaralan po natin yung talinhaga sa Biblia. Ilan sa atin alam po ito. Ito po yung mga hasik. Mag-focus po tayo dito yung doon sa binhi na nahulog po doon sa tabing daan. Pag-aaralan po natin ito. Tignan po natin, Mateo chapter 13. Sa mga Biblia po natin. Mateo chapter 13. O kanina po, nanundo kami sa Hanjin Village. Meron akong kasamang dalawang Mateo dito pala sa Castilleos Church. Yung isa English yung pangalan, isa ay Tagalog. So ngayon yung main verse natin ay Mateo din. Mateo 13, verse 3 to 8. (13, 3 to 8). Verse 3 hanggang 8. Okay po. Basahin po natin sabay-sabay. 3 to 1. At nagsalita siya sa kanila ng mga maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinhaga na sinasabi, makinig kayo, isang mahasik ang umayo upang maghasik. Habang siya'y naghahasik, may mga binhing nahulog sa tabing daan, at dumating ang mga ibon at kinain nila ang mga ito. Ang iba na may nahulog sa batuhan at dooy kakaunti lamang ang lupa, at kaagad silang sumibol, yamang hindi malalim ang lupa. Kaya't pagsikat ng araw, ang iyon ay natuyo, at dahil sa walang ugat, ang mga iyon ay tuluyang nalanta. Ang iba ay nahulog sa tinikan, lumaki ang mga tinik at sinakal ang mga iyon. Ang iba ay nahulog sa mabuting lupa at namunga. Ang iba ay tig-100, ang iba ay 60, ang iba ay 30. Sa verse 9, ang mga pandinig ay makinig. Familiar po tayo dito, tama po? Lahat po tayo ay napapakinggan itong talinhaga po na ito. Ulitin ko po, magpo-focus lang po tayo doon sa binhi na nahulog po sa tabing daan.
Dito po, kapag nangangaral po si Jesus, kapag nangangaral po siya, minsan gumagamit po siya ng talinhaga. Okay? Kapag mayroon siyang sinasabing talinhaga, ibig sabihin, mayroon siyang gustong ipaunawa na mahalagang mga bagay, spiritual na mga bagay. So, gumagamit siya ng talinhaga. Dito, sinasabi ni Jesus yung tungkol sa mga hasik. Naghasik. O farmer, sabihin na natin farmer, naghasik ng isang binhi. Okay? Ito ay tumutukoy po sa 4 na uri ng tao na nakatanggap ng salita ng Diyos. Okay? Sa verse 3, at nagsalita siya sa kanila ng maraming bagay sa pamamagitan ng talinhaga na sinasabi, makinig kayo, isang mga hasik ang humayo upang maghasik. Yung farmer humayo, nagsaboy siya ng binhi. Okay? Ngayon, sa Biblia yung binhi, ito ay tumutukoy sa salita po ng Diyos. Sa Lucas, tignan po natin, Lucas chapter 8 verse 9. Lucas chapter 8 verse 9. Lucas, chapter 8 verse 9. Ito po yung kahulugan nung binasa po natin. 8 na babasahin ko po. Nang tanungin siya ng kanyang mga alagad kung ano ang kahulugan ng talinhagang ito, sinabi niya, sa inyo ipinagkaloob na malaman ang mga hiwaga ng kaharian ng Diyos. Subalit sa iba'y nagsasalita ako sa mga talinhaga upang sa pagtingin ay hindi sila makakita at sa pakikinig ay hindi sila makaunawa. Sa verse 11, ngayon ito ang talinhaga, ang binhi ay ang salita ng Diyos. So yung binhi na inihasik ng mga hasik, ito po ay tumutukoy po sa salita ng Diyos. Okay. Balik po tayo doon sa main verse po natin. Mateo, chapter 13. Okay, yung binhi. Yung binhi na inihahasik, ano ba yung katangian ng binhi? Maliit. Yung binhi ay maliit, pero sa pamamagitan po ng binhing maliit po na ito, nakakapagpatubo po siya ng malalaking mga puno. Nakakapagpatubo siya ng malalaking mga puno. Alam niyo po yung sequoia tree? Diba sa Bible seminar, nagagamit po natin ito. Ito pong puno po na ito ay nagsimula lang sa maliit na binhi. Pero kapag tumubo ay napakalaki, napakataas. Yung height po nito ay hanggang 314 feet to 316 feet tall. Mataas pa po siya sa 31-story building. Napakataas po nito. Tapos yung mga edad po nila ay umaabot ng 3,000 years old to 3,400 years old po yung tanda ng mga puno po na ito. Meron pang mas mataas po dito, yung redwood. Yung redwood mas mataas po dito sa puno po na ito. Kung i-compare po natin ito sa, alam niyo po yung Statue of Liberty, mas mataas po siya. Ganun po kataas itong tinatawag na redwood. Sa ibang bansa makikita po natin ito. Nape-preserve pa rin po sila. Dahil sa maliit na binhi, maliit, pero nakakapag-produce ito, nakakapagpatubo ito ng malaking puno. Kaya hindi natin pwedeng ismulin po ito eh. Yung buto, yung binhi, ay buhay. Yung binhi, ibig sabihin ay buhay. Kaya siya nakakapagbigay, nakakapagpatubo ng napakalalaking mga puno dahil merong buhay po dito sa binhi po na ito. Dahil yung binhi, merong buhay, nakakapagbigay siya ng buhay. Gayon din po yung salita ng Diyos, yung binhi, mayroon itong buhay. Kaya nga po nakapagbibigay ito ng buhay. Okay? Sa Efeso chapter 2 verse 1, sabi dito, kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalansang at mga kasalanan. Tayo noon bago tayo maligtas, tayo ay patay. Patay tayo sa paningin po ng Diyos. Kaya nga po hindi tayo makapasok doon sa kaharian niya. Hindi natin magawang makalapit po sa Diyos. Tayo po ay patay sa kanyang harapan. Pero dahil po sa salita ng Diyos, yung salita ng Diyos may buhay, nakakapagbigay ng buhay, tayo po ay naligtas.
Okay, naligtas tayo, nabuhay yung ating kaluluwa, meron na tayo ngayong buhay na walang hanggan. Dahil ito sa salita ng Diyos na natanggap po natin. Dito po, Mateo chapter 13 verse 5. Sa verse 5 ng Efeso, chapter 2, verse 5, tignan po natin. Efeso, chapter 2, verse 5. Babasahin ko po. Maging noon, tayo'y mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo. Okay, tayo ay mga patay, pero binuhay niya po tayo dahil po kay Kristo. Sa salita ng Diyos, tayo po ay nabuhay. Okay? Dahil yung binhi ay may buhay, ito, nabigyan tayo ngayon ng buhay. Tayo ay naligtas. Bukod po dito, dahil yung binhi ay may buhay, ano pang naibibigay nito sa atin? Napapabago po nito yung ating buhay. Pagkatapos natin maligtas, o bago tayo maligtas, meron tayong mga maling paraan ng pamumuhay. Meron tayong mga bisyo, diba? Meron tayong hindi magandang pananalita. Maling paraan ng pamumuhay. Pero pagkatapos po natin maligtas, ano na po kayo ngayon? Ilang taon na po kayo sa church? Ano yung nabago po sa inyo ngayon? Meron na po? May nabago na ba? Meron na po, tama? Yan ay dahil din po sa salita rin po ng Diyos. Bukod sa yung salita ng Diyos ay nagbibigay ng buhay, mula sa pagiging patay ay tayo ay nabuhay, yung salita ng Diyos nagpapabago rin po ito ng buhay natin. Kaya nga po kung i-compare natin yung buhay po natin dati, bago maligtas at pagkatapos maligtas, mayroong pagbabago po sa atin. Dapat po may pagbabago. I-check po natin yung sarili natin. Dapat meron po tayong pagbabago. Yung salita ng Diyos, ito ay bumabago pagkatapos po nating maligtas. Nababago yung buhay natin, nababago yung pag-uugali po natin, yung maling paraan ng pamumuhay, naalis yung ating mga bisyo. Yung ilan sa atin dito, maaari naalis nila yung mga bisyo nila. Dahil sa salita ng Diyos, patuloy na salita ng Diyos, yung maling paraan ng pamumuhay na i-correct na po natin ngayon. Okay? Pati yung pananalita, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, nababago. Meron po sa atin dito, bago maligtas, ay mga brusko. Yung mga palengkero kung tawagin, yung masalita. Pero dahil sa salita ng Diyos na napapakinggan po nila palagi, nababago rin yung pananalita po nila. Pati yung galawan. Di ba? Meron sa atin dito yung mga gangster, yung mga siga sa kalsada, kung maglakad gano'n, nakaumang yung malikot. Pero nababago rin po yan sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Dahil yung binhi, yung salita ng Diyos ay buhay, kaya nitong magpabago ng buhay po natin. Meron tayong maririnig na mga testimony ng ilang mga kapatid sa Life Word Mission na sila po mismo, dahil sa salita ng Diyos, na bago po yung buhay po nila. Meron akong kilalang kapatid, na bago po yung buhay niya po. Bukod sa naligtas po siya, nabuhay yung espiritu niya, nabigyan siya ng buhay, nabago rin po yung pamumuhay po niya. So, mula po sa Subic Church, ako po naging saksi po ako dito sa kapatid po na ito. Yung ilan po sa atin, di ba, nagyoyose po tayo? Ito pong kapatid po na ito kapag Bible seminar, pag Wednesday sermon, tsaka Sunday sermon, tumatakas po siya. Naghahanap siya ng isang lugar para manigarilyo. Tapos napaka-alcoholic rin po niya. Kajaming niya pa yung asawa niya sa pag-inom po ng alak. Mahilig po silang lumaklak. Tapos, alam niyo po yung Pier 1 sa SBMA? Ay tinatawag po na Pier 1 po doon. Itong kapatid po na ito yung nagpapasara ng Pier 1 para lang masatisfy po siya sa alak at sa mga gimmick. Tapos kapag magsasara na yung Pier 1, meron pa siyang nakuwento po sa akin, hahanap pa siya ng ibang lugar. Hindi po siya talaga makontento sa alak. Napakalakas niya po sa pag-inom ng alak. Totoo po. Tapos nagwawaldas lang po siya ng pera kasi galing po siyang abroad. Pero nung nakapag-Bible seminar po siya, nabigyan ng buhay yung patay niyang espiritu. Yung maling paraan ng pamumuhay niya po, ako saksi rin po ako, nabago yung kanyang
maling paraan po ng pamumuhay. Pagkatapos maligtas, kaya tayo nasa church. Sabi ng Diyos, manatili kayo sa akin, dito po sa church, sa katawan ni Kristo. Bakit? Yung salita ng Diyos na natanggap natin, na rinig natin nung nag-Bible seminar, ito yung nagligtas po sa atin, yung Ebanghelyo. Pero hindi po yun nahihinto doon. Kaya nga po kailangan nating manatili sa church. Kailangan nating patuloy na makatanggap ng supply ng salita po ng Diyos. Bakit? Babaguhin po tayo nito. Ito yung isang bunga Sa John chapter 15 verse 4, ito yung isang bunga. Manatili para magkaroon ng bunga. Yung bunga ay yung pagbabago muna ng sarili, ng karakter. Bakit kailangan mabago po muna yung karakter bago tayo makapag-evangelize? Di ba dalawa yung bunga kapag nananatili po tayo? Ano yung isa? Yung pagbabago ng karakter po natin. Pangalawa, yung kaligtasan ng mga mahal natin sa buhay. Bakit kailangan mauna po yung mabago muna yung karakter natin? Para maniwala po sila sa atin na ligtas po tayo. Kasi kung mananatili po yung dating pagkatao natin, 1 taon o 5 taon na po tayo sa church, yun pa rin yung pag-uugali po natin, walang bunga. Hindi po sila maniniwala kahit sabihin natin na ligtas ako, umattend ka ng church, nakaunawa ako ng ebanghelyo. Hindi po sila maniniwala. So kailangan dumaan muna tayo sa pagbabago po ng ating yung ating karakter, yung pamumuhay po natin ay mabago po muna. Yung kapatid po na ito, nabago yung kanyang pamumuhay. Noong nasave po siya, hindi na po siya bumalik po sa abroad. Bakasyon lang po siya dito. Nagbakasyon lang, nung nag-Bible seminar, nag-awol po siya. Hindi siya bumalik sa ibang bansa, hindi na siya nagtuloy po doon. Nung napakinggan niya po yung ebanghelyo, nung naligtas po siya. Nabago yung buhay ng kapatid, naalis niya yung paninigarilyo niya, tapos yung alak, napakahirap alisin po sa kanya, pero naalis niya po yung pag-inom po ng alak. Dati yung asawa niya, kajaming niya po sa pag-inom ng alak. Magkasama po sila palagi. Ngayon, yung asawa niya, na-evangelize niya na rin, magkajaming na po sila sa pangangaral po ng ebanghelyo. Dati magkajaming po sila sa nagbibigay sila ng luho nila, inuubos lang nila sa luho nila. Pero ngayon, magkasabay na po silang ibinabahagi yung yaman nila sa church. Nababago. Bakit nababago? Kasi yung binhi na naitanim po sa atin, may buhay, at yung salita ng Diyos, patuloy po natin pinag-aaralan po palagi, ito ay nakakapagpabago rin po ng buhay po sa atin. Kaya nga po tayo nasa church, dahil sa church merong salita po ng Diyos. So marami po tayong maririnig na patotoo. O ilan sa mga kapatid po dito sa Castellos Church, maaari ay nabago rin po talaga ng salita ng Diyos habang nananatili po. Yung salita ng Diyos ay may buhay. Yung salita ng Diyos ay may buhay, kaya nakakapagpabago po ito ng buhay. Yung salita ng Diyos po ay makapangyarihan din. Okay? Kaya niyang baguhin yung ating pagkatao, yung ating pamumuhay. Tignan po natin. Unang Pedro, chapter 1. Unang Pedro, chapter 1, verse 23. Unang Pedro, chapter 1, verse 23. Okay, babasahin ko po. Ipinanganak na kayong muli, hindi ng binhing nasisira, kundi ng walang kasiraan sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Binasa po natin yung salita ng Diyos, hindi siya nasisira. Binhi na hindi nasisira, walang kasiraan, tapos nananatili. Yung salita ng Diyos nananatili. Ito yung mahalaga. Lahat ng bagay, kung alam naman natin ito ay magwawakas, walang matitira po dito, magdalaho lahat ng mga bagay na nakikita po na. Maski tayo, mawawala rin po tayo sa mundo po na ito. Pero yung binhi, yung salita ng Diyos, ito ay nananatili. Yung ebanghelyo ay nananatili. Okay. Balik po tayo sa main verse po natin. Mateo chapter 13. Mateo 13. Yung binasa po natin, ito yung 4 na uri ng puso ng mga taong nakarinig, nakatanggap ng salita ng Diyos. 4 na uri ng mga tao. Pero dito sa verse 4, habang siya'y naghahasik, may mga binhing nahulog sa tabing daan.
At dumating ang mga ibon at kinain nila ang mga ito. Yung binhi na hinihasik napunta sa tabing daan. Tapos dumating yung mga ibon, kinain itong binhi po na ito. Yung mga hasik, nagasik siya. Yung inihasik niya napunta sa tabing daan. Ano itong tabing daan? Anong meron sa tabing daan? Yung tabing daan, alam natin, ay matigas. Ito yung nangangahulugan na matigas, pagiging matigas. Okay? Dumating yung ibon at kinain nila ito. Sino yung ibon po dito? Si Satan, Satanas. Kinukuha niya yung salita ng Diyos. Okay? Para hindi maunawaan ng mga nakikinig yung ebanghelyo. Ito yung gawain niya. Yung tabing daan ay tumutukoy sa mga matitigas na puso ng mga tao. Matigas. Ayaw tanggapin yung salita po ng Diyos. At yung binhi, yung salita ng Diyos. Ayan. Kung paanong kahit yung binhi naihasik siya, pero napunta sa tabing daan. Mabubuhay po yung binhi o hindi? Hindi siya mabubuhay. Unang-una, hindi siya maitatanim, hindi rin siya tutubo. So, hindi po ito magkakaroon hindi po ito mabubuhay. Okay? Ito ay nangangahulugan na yung tao mayroong matigas na puso. Kahit na nahasikan sila ng salita ng Diyos, dahil matigas yung puso nila, hindi ito na-absorb ng puso nila. Okay? Kinukuha ito ni Satan upang hindi nila maunawaan yung salita po ng Diyos. Kaya nga po, di ba sa Bible seminar, meron tayong mga na-experience. Meron tayong Bible seminar, merong mga nakaupo dyan na sa loob ng ilang araw, 5 days, kahapon 6 days, nakikinig po sila ng Bible seminar. Pero kapag kinounseling po natin, o kayo mismo kapag tinanong nyo, wala silang maisagot. Blanco. Na-experience nyo po yun? Sa mga counselors po, alam nila. 5 araw naman dyan, mukhang nakikinig naman na maayos. Pero kapag kinounseling, wala siyang maalala. Wala akong idea, wala akong maalala. Kahapon may na-counseling din po ako doon sa District 1. Ganito rin po yung sagot nila. Wala silang matandaan. Ano ibig sabihin? Kapag ganito, walang salita ng Diyos na tumanim. Walang salita ng Diyos na pumasok sa puso nila. Matigas yung puso nila. Ayaw nilang tanggapin yung salita po ng Diyos. Okay po? So, maaaring mga dahilan, andyan sila, nakakapakinig po sila. Pero ano yung ilang mga dahilan? Wala yung attention nila doon sa salita ng Diyos. Maaari, nasa ibang dimension, nasa pamilya, nasa pangangailangan, nasa trabaho. Kaya kahit nandyan sila, yung salita ay inihahasik, pero hindi nila natatanggap. Bakit? Yung attention ay nasa ibang mga bagay. Hindi nila naibibigay yung pansin nila sa salita po ng Diyos. Okay? Kaya dito sa binasa po natin, kung hindi makikinig na maayos ng salita ng Diyos, wala ring interes sa salita po ng Diyos, ano yung mangyayari? Yung salita ng Diyos ay kukunin ni Satan. Yung salita ng Diyos na napakinggan ay kukunin po ni Satan. Okay? Magiging walang pakinabang po ito para sa kanila. So bakit po? Bakit kinukuha ito ni Satan? Ito po yung mga mangyayari kapag yung nakikinig ng salita, hindi po nakapokus sa pakikinig. Sarado yung puso. Okay? Ito po ay hindi lang po sa mga newcomer. Sa atin din po, mga ligtas. Okay? Maging sa mga Kristiyano, kahit na minsan, nandito tayo sa church, masipag tayo umattend sa mga Lord's Day sermon, sa mga fellowship, masipag tayong makinig ng salita ng Diyos. Okay? Kahit kompleto yung attendance natin sa loob ng isang taon, nakaupo po kayo dyan. Okay? Pero kung yung pakikinig po ninyo ay hindi maayos, yung attention ninyo ay nasa ibang mga bagay, kukunin po ni Satan yung salita ng Diyos. Wala po yung pakinabang po sa inyo. Kung hindi kayo makikinig ng mabuti ng salita ng Diyos, yung isip ninyo ay nasa ibang mga bagay din. Tulad ngayon, nakafocus po kayo sa pakikinig ng salita? Opo. Sigurado po? Opo. Okay, mabuti po yan. Pero kung yung isip po ninyo ay nasa ibang mga bagay, kahit nandyan po kayo, o yung isip ninyo ay nasa bahay, maraming alalahanin, tama po? Trabaho na naman bukas,
school na naman bukas, yung isip ninyo ay nasa pamilya, nasa pagkita ng pera. Totoo po yan. Papasok si Satan po habang nakikinig tayo ng salita. Guguluhin niya tayo. Merong mga distraction. Pero kailangan po nating maging focus sa pakikinig ng salita po ng Diyos. Kasi kung kahit nandyan po kayo, kukunin po ni Satan yung salita. Para saan? Para hindi nyo maunawaan. Kaya yung pakikinig, kapag may sermon ay napakahalaga. Kahit Korean pastor po yung nasa harap na parang naboboring kayo, hindi nyo maintindihan, makinig pa rin po kayo. Yung salita ng Diyos na napakinggan po ninyo, hindi po yan ma-absorb ng puso po ninyo. Dadating si Satan, kukunin yung salita para wala kayong matutunan. Ganin dun po sa mga newcomer. Kahit nakaupo, walang naunawaan sa salita ng Diyos, hindi naligtas. Kinuha ni Satan yung salita para hindi sila maligtas. Ito po yung gawain ni Satan. Kaya minsan po, di ba, nasa sermon hall po kayo, nakikinig kayo ng salita ng Diyos. Ilang taon na po kayo dito. Pero yung buhay, ang bagal ng paglago. Tama po? May iba, kung hindi lumalago, mahirap. Check nyo po kung yung binhi ay talaga na-absorb ng puso. Pero kung nandyan kayo, pero may pagbabago naman, mabagal nga lang, i-check po ninyo yung pakikinig ng salita. Baka hindi po kayo nakakapag-focus. Okay? Bakit po kayo uma-attend ng mga ganitong gawain, Sunday sermon, mga sermon, para saan? Malinaw po ba sa inyo kung bakit nandito kayo? Malinaw po? O baka yung iba tumatakas sa gawain sa bahay, tumatakas sa hugasin. Pag may youth fellowship ba tayo sa mga kabataan, malinaw sa inyo kung bakit uma-attend kayo ng youth fellowship? O baka umiiwas kayo sa gawain? Ano po? Sa mga adult, nandito kayo ngayon para ba sa salita po ng Diyos yan? O, dapat po talaga para sa salita ng Diyos. Yan po yung purpose eh. Pumunta tayo dito para sa salita ng Diyos, para makinig. Anong meron sa salita ng Diyos? Yung buhay, mababago yung buhay po natin. Sa pamamagitan po ng pakikinig ng salita ng Diyos. Para lumago yung Christian life natin, para mabago yung mga maling pamamaraan ng pamumuhay natin. Kasi hindi pa rin naman tayo perfecto. Meron pa rin tayong maling paraan ng pamumuhay na ang hirap pa rin baguhin. Kaya patuloy tayong dapat nakikinig ng salita. Kung nandito tayo sa sermon, mabibigyan tayo ng kalakasan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ito yung layunin po natin dito. Kaya kapag nandito po tayo sa pagtitipon tuwing linggo, alisin niyo po muna yung mga iniisip po ninyo. Sayang po yung salita. Sayang po yung salita na dapat nyo mapakinggan. Kung pumunta lang kayo dito na pumunta at lumabas na walang naunawaan, mahirap po. Tama po? Para saan yung pag-attend po ninyo? Kaya ibigay na po natin yung buong lakas po na yung buong puso natin sa pakikinig kapag nasa gawain po tayo. Okay? Huwag tayong uuwi na wala po tayong natanggap na salita po ng Diyos. Sa mga magulang po, yung pagmamahal ng mga magulang ay napapakita po natin sa mga anak po natin sa pamamagitan ng pagpo-provide ng mga bagay-bagay. Diba? Ano yung pinoprovide po natin sa mga anak po natin? Unang-una, pagkain. Yung pagkain, anong ginagawa natin? Tayo yung namamalengke, pinaglulutuan po natin sila, tayo pa yung nagsaserve kapag tamad pa yung anak natin. Ito yung mga gawain po natin para po sa kanila. Pero ganito po, tingnan po natin, nag-serve tayo ng pagkain. Namalengke kayo, nagluto kayo, pinag-serve nyo pa sila. Pero yung anak po ninyo ayaw kumain. Anong mararamdaman po ninyo? Nandyan na yung pagkain, pinaghirapan mo. Ayaw nilang kumain. Anong pakiramdam po sa mga magulang? Di ba? Sayang yung effort po ninyo. Itong mga kabataan po na ito, mga anak po ninyo, lalakas po sila o hindi? Di ba? Gutom na. Minsan yung mga kabataan na yan, naglalaro, gutom po yan eh. Kahit bigyan mo ng pagkain, may mga kabataan ayaw kumain. Bakit po? Ayaw nila bakit? Gusto nilang maglaro. Tama po? May pagkain, pero larong-laro na sila, nandyan yung mga kalaro nila, na kahit gutom sila, hindi sila lalakas. Tama po? Andyan naman yung pagkain eh. Nag-serve naman ng pagkain, kakainin lang nila.
Pero hindi pa rin sila magkakaroon ng lakas. Bakit? Ayaw nilang kainin yung salita. Manghihina pa rin sila. May pagkain pero ayaw kumain. Masarap yung pagkain, masustansya, pero wala silang gana. Bakit walang gana? Yung isip nila ay nasa labas, nasa paglalaro, nasa kalaro, nasa cellphone. Kaya, yung attention nila wala sa pagkain, kahit nagutom po sila. Yung isip nila ay nasa sanlibutan. Tayo minsan, ganito rin po tayo. Hindi lang po sa mga kabataan, mga anak po natin. Yung salita ng Diyos, andyan naman yan eh. Palaging pinipreach sa atin. Ilang taon na tayo sa church, panay salita ng Diyos yung pinag-aaralan natin. Nandyan naman yan, ipinoprovide po yan sa atin. Pero minsan yung salita ng Diyos na nagiging tapon lang, nasasayang lang. Ito yung nangyayari kapag wala tayong maayos na pakikinig ng salita po ng Diyos. Anong gagawin ni Satan? Kukunin niya yung salita. Sayang po yung salita. Hindi rin po natin ito mauunawaan. Okay? Dahil di natin naunawaan, walang pagbabago sa atin. Uulit-ulit lang tayo sa routine natin. Huwag tayo mag-expect na may pagbabago po sa atin, tas kulang tayo sa pangunawa sa salita ng Diyos. Kahit na pinipreach po ito, kung kayo mismo ay hindi po kayo seryoso sa pakikinig, wala ring magbabago po sa atin, sa inyo, na bawat isa po sa atin. Kukunin niya ni Satan. So, sa Mateo chapter 13 verse 4, habang siya'y naghahasik, may mga binhing nahulog sa tabing daan, at dumating ang mga ibon at kinain nila ang mga ito. Okay. Yung unang binhi, dito nag-focus po tayo ay yung binhing nahulog sa tabing daan. At sila yung mga nakinig ng Bible seminar, hindi sila nakaunawa. Hindi po sila mga ligtas. Tingnan po natin, Lucas chapter 8. Lucas chapter 8 verse 12. Lucas chapter 8 verse 12. Okay po, babasahin ko po. Ang mga nasa tabi ng daan ay ang mga nakinig. Nakinig sila. Pagkatapos ay dumating ang dyablo si Satan at inagaw ang salita mula sa kanilang mga puso. Bakit inaagaw ni Satan yung salita sa dulo? Upang hindi sila sumampalataya at maligtas. Kaya kahit nandyan po yung mga invite po natin kapag Bible seminar, anong ginagawa po natin kapag may invite po tayo? Inaaliw natin sila. Kasi minsan wala sa focus, nandyan sila pero tulog. Tama po? Anong ginagawa nyo kapag may newcomer po kayong, mayroon kayong invite? Lahat ibinibigay po natin sa kanila eh. Kape, candy, tapik, kulang na lang batok para lang magising talaga. Lahat gagawin natin para lang makapakinig siya sa salita po ng Diyos. Bakit? Kung siya ay hindi makakapakinig na maayos, kahit inahasik yung salita, yung binhi, hindi pa rin sila naliligtas. Anong ginagawa ni Satan? Sa binasa po natin, inaagaw ang salita mula sa kanilang puso upang hindi sila sumampalataya at maligtas. Gawain po ito ni Satan. Yung Diyos, nagnanais lahat maligtas. Si Satan laging kontra po ito. Ayaw niya na yung tao ay maligtas. Gagawin niya lahat ng paraan para hindi sila makapakinig. May distraction palagi. Kahit maski sa atin po mga ligtas po dito, nandito kayo ngayon, pero gagawa siya ng paraan para hindi kayo makapakinig na maayos. Bigla-biglang may papasok sa isip po ninyo. Hindi mo naman pinoproblema, pero pinoproblema mo ngayon, biglang pumapasok na lang, buhay po si Satan. Yan ang gawain niya. Para sa mga hindi ligtas, ang gawain niya ay para hindi sila maligtas. At para sa atin na mga ligtas, para hindi nyo maunawaan yung salita ng Diyos na makakatulong po sa inyo. Upang hindi sila sumampalataya at maligtas. Okay? So, sa mga nakikita po natin sa paligid po natin ngayon, alam natin na malapit na po dumating si Jesus. Nararamdaman nyo na po? Opo. Alam nyo po malapit na dumating si Jesus. Dito sa mga nangyayari po sa paligid po natin, makikita po natin na malapit nang dumating si Jesus. Kaya habang papalapit yung pagdating ni Jesus, tayo naman ngayon nagmamadali tayong
mabilisan na ipangaral yung ebanghelyo, lalong-lalo na sa pamilya po natin. Okay? Kaya di ba yung nangyayari po sa paligid po natin ngayon, alam niyo yung mga sunog na nangyayari, hindi lang po yan ngayon taon, di ba? Yung mga nakaraang taon pa, patuloy naman po may nasusunog na lugar sa ibang bansa. Tama po? Alam niyo po na sa Revelation po siya. Ito ay mangyayari talaga sa 7 taong kapighatian, 7 years tribulation. Okay? Pero ito ay pagpapaalala po sa atin na yung Biblia ay totoo, mangyayari po lahat ng mga bagay po dito. Tingnan po natin, Revelation chapter 8. Revelation chapter 8 verse 7. Itong chapter 8, ito po ay mangyayari sa 7 taong kapighatian. Pero ito ay nagpapakita po sa atin na kung ano yung nangyayari sa panahon po natin, ibig sabihin totoo po yung salita ng Diyos. Dapat nga po nagmamadali na po tayong ipangaral yung ebanghelyo. Revelation chapter 8 verse 7. Okay, babasahin ko po. Hinipan ng unang anghel ang kanyang trompeta at umulan ng yelo at apoy na may halong dugo at itinapon ng mga ito sa lupa. Ang 3 bahagi ng lupa ay nasunog at ang 3 bahagi ng mga punong kahoy ay nasunog at ang lahat ng luntiang damo ay nasunog. Ang 3 bahagi ng lupa nasusunog at ang 3 bahagi ng mga punong kahoy, 3 bahagi ng mga punong kahoy ay nasusunog. At ang lahat ng luntiang damo ay nasusunog. Hindi ito mangyayari sa panahon po natin. Itong chapter 8 ay tumutukoy sa 7 years tribulation. Pero ano yung pinapahiwatig po natin nito sa atin? Totoo po itong Biblia. Pinapakita na sa atin yung mga mangyayari. Di ba po yung nangyari sa napapanood natin? Grabe po yun. Tinatapik po tayo ng Diyos. Kailangan natin gumising. Kailangan natin ipangaral yung ebanghelyo ng mabilis. Okay po? Ngayon, ang problema po ay habang papalapit yung pagdating ni Jesus, nagmamadali tayong ipangaral yung ebanghelyo ng masigasig, masipag. Pero yung mga puso po ng tao, habang ipinapangaral natin yung ebanghelyo, palagay niyo po, lumalambot o tumitigas? Di ba po tumitigas yung puso nila? Tayo nagmamadali na natin, gusto na natin maligtas sila, pero yung puso naman nila sarado, patigas ng patigas po yan. Kaya nga po yung evangelism po natin ngayon ay humihirap. Ang hirap po ng mga naliligtas po. Bakit? Habang ipinapangaral natin yung ebanghelyo, sa panahon po natin ngayon, yung mga tao, patigas ng patigas yung mga puso po nila. Wala na silang interes po sa salita ng Diyos. Wala silang interes na maligtas. Kaya nga po yung nangyayari sa mundo natin, di ba? Yung technology, napaka-unlad na ng mundo natin ngayon. Napakaganda po kung titignan. Pero yung pag-unlad ng mundo po natin ay paraan ni Satan para yung mga tao ay masarado yung puso sa salita ng Diyos. Diyan na sila nakafocus. Sa mundo na sila nakafocus po. Tignan po natin Zacarias chapter 7. Zacarias. Bago po magmalakyas, Zacarias chapter 7 verse 11 to 12. Ito po yung mga Israelita na kapag pinapadalahan sila ng Diyos ng propeta para sa salita ng Diyos, sarado yung puso nila para makinig sa mga propeta. Zacarias chapter 7 verse 11 to 12. Basahin po natin 3-1. Ngunit sila'y tumangging makinig, itinigas ang balikat at tinakpan ang kanilang mga tenga upang wag silang makarinig. Pinatigas nila ang kanilang puso upang wag nilang marinig ang kautusan at ang mga salita na ipinasugo ng Panginoon ng mga hukbo sa pamamagitan ng kanyang Espiritu sa mga unang propeta, kaya't dumating ang malaking puot mula sa Panginoon ng mga hukbo. Yung mga Israelita, para maunawaan po nila yung kalooban po ng Diyos, gumagamit yung Diyos ng mga propeta. Kaya yung mga propeta, ginagamit po ito ng Diyos para
ibahagi ng Diyos yung mensahe doon sa mga tao, sa mga Israelita. Okay? Para makipag-usap po yung Diyos sa kanila sa pamamagitan ng propeta. Okay? Gumagamit siya ng propeta para ipaalam yung kalooban po na. Isang bagay pa, yung Diyos gumagamit siya ng propeta. Okay? Gumagamit siya ng propeta para ipaalam yung kasalanan na nagawa ng mga Israelita. Bakit kailangan mo nang ipaalam ng Diyos sa pamamagitan ng propeta yung salita doon sa mga Israelita? Yung mga Israelita, nakakagawa sila ng kasalanan. Pero bago sila hatulan ng Diyos, may warning po muna. Hindi sila basta-basta hinahatulan. So sa pamamagitan ng mga propeta, ipinapaunawa ng Diyos, mayroong kasalanan sa iyo. Iwasan mo yung kasalanan na yan. Ito yung gawain nila. Okay? Nagpapadala yung Diyos ng propeta para sabihan sila, warning, para hindi sila magpatuloy sa kanilang mga pagkakasala. Para makaiwas sila dito sa binasa natin yung sa dulo ng chapter 4 verse 14. Zacarias 7 verse 12, yung sa dulo. Kaya't dumating ang malaking puot mula sa Panginoon ng mga hukbo para makaiwas po sila sa puot ng Diyos. Okay? Sa binasa po natin, ngunit sila'y tumangging makinig, itinigas ang balikat at tinakpan ang kanilang tainga upang wag silang makinig, upang wag silang makarinig. Sa verse 12, pinatigas nila ang kanilang puso upang wag nilang marinig ang kautusan at ang mga salita na ipinasugo ng Panginoon. Okay. Pinatigas nila ang kanilang puso. May mensaheng gustong ibigay yung Diyos. Pero yung puso nila pinagmamatigas po nila upang wag nilang marinig ang kautusan at ang salita ng ipinasugo ng Panginoon. Sino itong pinasugo ng Panginoon? Ng propeta ng mga hukbo sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Okay? Sila ay tumatangging makinig sa propeta. Tinatakpan nila yung kanilang mga tainga. Kaya kahit na yung Diyos, ayaw silang parusahan. Gusto silang bigyan muna ng warning. Sa huli na paparusahan po yung mga Israelita. Bakit? Hindi sila nakikinig po doon sa propeta. Ayaw ng Diyos ng paghatol. Ayaw niyang parusahan sila. Kaya nga nagbibigay yung Diyos ng warning. Pero ayaw naman nilang makinig. Sa King James Version, dito sa verse 12, sabi dito, yes, they made their hearts like flint. Flint, ito ay bato. Refusing to hear the law and the words which the Lord of hosts had sent by His Spirit through the former prophets. Yung flint, sabi dito, ginawa nila yung kanilang mga puso na tulad ng, yung flint, ito ay uri po ng bato. Ibig sabihin, pinagmatigas nila yung puso nila. Matigas. Tinanggihan nilang makinig sa kautusan at salita ng mga ipinasugo ng Panginoon. Mga propeta, tinatanggihan po nila. Tinatanggihan nila yung propeta ng Diyos. Alam niyo po, yung pagtanggi sa propeta ng Diyos, ito ay pagtanggi sa salita din po ng Diyos. Kasi may salita silang dala. Tapos tinatanggihan po sila. Yung pagtanggi sa propeta, tinatanggihan din yung salita po ng Diyos. Yung mensahe mula sa propeta ng Diyos, anong ginagawa po ng mga Israelita? Parang spam message. Alam po yung spam message? Bigla-biglang nag-a-appear po sa mga inbox po natin. Diba? Yan yung nagre-request sila ng password natin, yung email account natin, yung GCash number, personal information. Na-experience nyo sa mga cellphone po ninyo? Sa akin po, binubura ko po ito, hindi ko pinapansin. Yung salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta, ginagawa nilang ganito. Hindi nila pinapansin. Kapag meron tayong nare-receive na ganitong message, anong ginagawa po ninyo? Dinidelete natin, di ba? Ina-ignore po natin. Yung salita ng Diyos sa pamamagitan ng propeta, hindi nila pinapansin. Wala silang pakialam sa salita po ng Diyos. Kaya dito sa dulo ng binasa natin, chapter 7, verse 12, kaya't dumating ang malaking puot mula sa Panginoon ng mga hukbo. Dumating yung puot ng Diyos, kaya napaparusahan po yung mga Israelita Nagbibigay na nga siya ng warning, ayaw pang pakinggan. Kaya dumadating yung puot ng Panginoon sa mga hukbo sa kanila. Ayaw po kasi nilang makinig.
Ganun din po, hindi lang, ulitin ko po, hindi lang ito para sa mga hindi ligtas. Hindi lang ito para sa mga Israelita. Sa atin po mga ligtas, yung Diyos ay nangungusap din po. Palagi siya nangungusap po sa atin. Na kapag meron tayo nagagawang mali sa buhay natin, meron tayo nagagawang kasalanan, nangungusap siya. Saang paraan po? Sa pamamagitan ng sermon, salita rin ng Diyos. Kaya minsan kapag nagbabasa kayo ng Bible, di ba, parang apektado kayo. Kapag nakikinig kayo ng salita ng Diyos, apektado kayo. Hindi naman kayo inaano, pero apektado kayo. Bakit? Nangungusap po yung Diyos. Kapag meron tayo nagagawang mali, hindi naman niya kaagad tayo pinaparusahan eh. Meron din siyang warning po muna para sa atin. Sa pamamagitan ng Biblia at ng sermon. Ito yung layunin po nito. Para hindi tayo magpatuloy sa kasalanan. Pero ang nangyayari minsan po sa atin, nagpapatuloy o humihinto. Minsan may salita napapakinggan, ayaw rin nating, pinagmamatigas din natin yung puso natin eh. Kaya minsan nahahatulan din tayo, na merong disiplina rin po sa atin. Kahit na nagbibigay siya ng warning para hindi tayo mapahamak. Pero minsan sadyang matitigas yung ulo po natin. Okay? Pinapadaan niya yung mensahe niya sa pamamagitan ng mga sermon na dapat maunawaan po natin. Pero sarado yung mga puso po natin. Pinagmamatigas natin yung ating mga puso. Tulad ng sa mga Israelita, para saan? Para hindi natin mapakinggan yung salita ng Diyos. Umiiwas tayo sa salita ng Diyos. Alam mo yung salita ng Diyos, alam mo iko-correct ka eh. Pero umiiwas ka, kasi gusto mong panindigan yung ginagawa mo. Kapag nagbasa ako ng Biblia, alam ko may kasalanan ako, iko-correct ako ng salita. Umiiwas ka na lang, ayaw mong pakinggan yung salita po ng Diyos. Yung salita ng Diyos na napakinggan po natin, ito ay nagtutuwid po sa atin. Pero minsan, ayaw natin magpasakop sa salita ng Diyos. Nauuna pa rin yung kalooban po natin. Sinabi na sa Biblia, meron pa rin tayong sariling kalooban. Sinabi na sa Biblia, may sarili pa rin tayong pananaw. Kaya nadidisiplina po tayo eh. Kaya tulad po ng hindi mga ligtas, kapag pinagmamatigas po natin yung mga puso po natin sa salita ng Diyos, kahit nandyan po yan, ibinibigay sa atin, mapapahamak pa rin po tayo. Po, huwag nating papagmatigasin yung ating mga puso. Magpasakop po tayo sa salita po ng Diyos. Kaya di ba meron tayong kapatid eh. Merong naka-experience po nito eh. Hindi ko na siya papangalanan. Binabaliwala niya yung salita ng Diyos. Ilang beses na. Hindi lang siya, palagay ko meron sa atin. Binabaliwala natin yung salita ng Diyos para hindi tayo mai-correct. Bandang huli tayo rin yung nadidisiplina. Siya na lang po yung magkakwento sa inyo kung ano nangyari sa buhay po niya. May salita ng Diyos, alam niyang bawal, ginagawa pa rin niya. Tapos, nadisiplina, inulit na naman, nagsasabi ng patuloy yung Biblia eh. Bawal gawin yan, bawal gawin yan. Huwag kang lalayo ng church. Ang daming bawal po dito. Pero meron tayong sariling kalooban. Kaya ilang mga kapatid, kahit na hindi nagkukulang yung salita ng Diyos, napapahamak. Bakit? Hindi natin pinapakinggan yun, hindi tayo sinusunod yung salita ng Diyos. Matigas, pinagmamatigas natin yung puso po natin. Sa huli, tayo rin po yung napapahamak. At meron pong damage po yan sa atin. Hindi pwedeng wala. Pag nadidisiplina po kayo, okay lang po ba? Masarap? Sino po dito yung nadisiplina masarap? Nag-enjoy, hinanap-hanap pa. Di ba hindi naman po? Sa umpisa masakit po yan. Pero wag nyo nang hintayin na sumakit pa ng lalo. Yun di ba yung mga magulang, sa umpisa ay tapik lang, kapag napipikon na na po. Ako na-experience ko po 2x2. Totoo po. Pag sobrang kulit, ganun din po yung Diyos. Nagtitimpi lang din po siya. Pero wag po nating hintayin na makatanggap tayo ng masakit, pinakamasakit na palo, bago po natin palambutin yung puso natin sa salita ng Diyos. So ito po yung mga napag-aralan po natin ngayon. Patungkol po ito, nag-focus po tayo. 4 po ito na uri ng puso ng tao na nahasikan po ng binhi. Pero nag-focus po tayo dito sa binhi na nahulog sa tabi ng daan. Kaya kapag nakikinig po tayo ng salita ng Diyos, napakahalaga, mag-focus po tayo. May mensahe siyang gustong sabihin sa atin.
Huwag nating baliwalain na, huwag nating hayaan na paglabas natin ng sermon hall, wala lang. Umuwi ka lang, wala lang. Pumunta ka ng church ng mahina, umuwi ka ng mahina. Kasi wala ka naman natanggap na salita. Kaya dapat po, pag pupunta tayo dito, o sino pong mga walang Bible? So, iaano ko na po yung Bible namin doon, may binebenta po dyan. Kailangan pumunta po kayo dito, may Bible po kayo. Salita ng Diyos pag-aaralan natin dito, at yan din yung kailangan nyo. Yan yung pinupuntahan nyo dito eh. Hindi naman si Crush, di ba? Sinong pinupuntahan nyo dito? Si Crush? Ano po? Anong pinupuntahan natin dito? Ito po. Tapos wala tayong dalang Biblia. Meron po mga Biblia, marami po tayong stock. Kausapin niyo po si Brother Juni. Naghihintay po siya ng sales ngayong araw. May quota po kasi yan eh. Nasa sermonan po siya ni Pastor pag kulang. So, bili po tayo ng Biblia. Kapag may gawain, bit-bit natin. Bakit? Ito yung kailangan natin. Okay po? So, hanggang dito lang po yung pagbabahagi ko po. Sana nakakuha po kayo ng mahalagang salita po ng Diyos. Panalangin po natin si Pastor sa pagbalik niya na maging ligtas po yung kanyang pag-uwi. Manalangin po tayo. Amang Diyos na nasa langit na buhay, maraming salamat po muli sa pagkakataong ibinigay niyo po sa amin upang makapag-aral po ng salita po ng Diyos at naunawaan po namin, Panginoon, na napakahalaga ng salita ng Diyos. Bukod sa ito ay nagbibigay ng buhay sa mga patay na kaluluwa, nagbibigay ito ng kaligtasan sa mga hindi ligtas na mga tao. Yung salita ng Diyos ay pinapabago rin po yung aming paraan ng pamumuhay. Para po mabago yung paraan ng aming pamumuhay, pinapanatili niyo po kami sa church upang patuloy na masuplayan po ng salita ng Diyos. Ito yung magbabago po sa aming buhay. Pero kung kulang po kami sa atensyon sa salita, kulang po kami sa pakikinig na maayos ng salita, ay kahit nandyan po yung salita, hindi po namin ito maunawaan. Kaya nga po sa natitirang buhay po namin, Panginoon, ay turuan niyo po kami na maibigay yung buong puso namin na maunawaan yung inyong salita palagi sa aming buhay upang makalakad po kami nang naaayon po sa inyong kalooban. Bukod pa doon, ay makaiwas rin po kami, Panginoon, sa mga kasalanan. Kaya dumadalangin po kami na sa maghapon po na ito, marami pa rin pong mga gawain na itinakda po kayo. Sana po, Panginoon, ay bigyan niyo pa kami ng karagdagang kalakasan, Panginoon, upang magawa po yung mga gampanin po na ito sa maghapon. So, sa mga susunod pa po na linggo ay magkakaroon naman po ng District 2 Bible Seminar. Muli pong ipapangaral yung Ebanghelyo, kaya dumadalangin po kami, Panginoon, nabuksan niyo po yung puso ng mga matitigas po ng mga tao upang makapakinig rin po sila ng salita ng Diyos, magkaroon din po sila ng kaligtasan po, Panginoon, at gabayan niyo po yung mga kapatid na masigasig na ipinapangaral po yung Ebanghelyo para po sa mga panahon po na ito. Kaya maraming salamat po, Panginoon. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus, sa amin ay palagi nagmamahal. Amen. Thank you po.